Mga kababayan, magandang araw po ng linggo. October 30 na po, 2024. Meron po tayong latest na weather update. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe sa ating channel, please like and subscribe po at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga susunod po na latest weather update. Mga kaibigan, sa kasalukuyan po ay wala naman po tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But take note mga kaibigan, meron po tayong na-detect na low pressure area dito po sa may bandang east of Bicol region. Ito po may layong 596 kilometers. So mga kaibigan, para sa mga source natin, pwede nyo pong i-check sa zoom.earth sa mga hindi po naniniwala o wala pong tiwala sa ating weather update. You can check your own mga kaibigan para po malaman po ninyo na hindi po tayo basta-basta gumagawa at nag-update dito nang wala pong basihan. So ito pong nakita natin na low pressure area mga kaibigan ay napakaliit po ang tsansa na maging isang ganap po na bagyo or tropical depression within the next 24 to 48 hours. At inaasahan din po paglipas lamang or paglipas ng ilang mga oras ay malaki din ang tsansa o posible po itong malusaw dahil mahina ito mga kaibigan. Ito may lakas lamang po na 35 kilometers per hour at wala pong potensyal na mas lumakas pa bilang isang tropical depression. Magkagayon man mga kaibigan ay na rin po sa ating advanced weather forecast within the next 7 days ay maliit din ang tsansa na may pumasok po na bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po nasa amihan season tayo, etong northeasterly wind flow ang isa sa pumipigil po para pumasok po ang mga bagyo sa loob ng ating bansa. Tulad po na aking sinabi ng mga nakaraan, ang hanging habagat po ang madalas na nag-a-attract ng mga bagyo or mga sunod-sunod na bagyo sa ating bansa. Pero kadalasan po sa mga bagyong ito ay mahihina lamang. Unlike po sa amihan season mga kaibigan, bibihira yung bagyo pero asahan nyo pag may pumasok na bagyo sa ating bansa, ito po ay malalakas mga kaibigan. And as of now, ang ating forecast weather condition mga kaibigan, tulad po kahapon, ng hapon po, napakalakas po ng pag-uulan na ating naranasan. Kaya naman marami nagtatanong sa atin kung meron nga po bang panibagong bagyo dahil biglang bugso ng napakalakas na ulan po kahapon. Yung pag-ulan po na ating naranasan kahapon at posible din pong maranasan ngayong araw po ng linggo, especially po sa may bandang hapon yan, hanggang sa gabi ay ang mga localized thunderstorm. So localized thunderstorm lang, bakit sobrang lakas mga kaibigan? Dahil na rin po yan sa climate change at sa combination po ito nga pong shear line, easterlies at northeasterly wind flow. So bago natin lalakayin yan mga kaibigan, dito muna tayo sa forecast weather condition natin. Ngayong araw po ng linggo mga kaibigan, apektado po tayo ng shear line na nakakaapekto po sa extreme northern Luzon. So ano nga ba yung shear line mga kaibigan? Ito po mga kaibigan, yung pagsasalubong po ng mainit at malamig na hangin. Meron din po tayong weather system ngayon ng easterlies. Ito pong mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kasama pa yung northeasterly wind flow. Ito po yung amihan, yung northeast monsoon na nanggagaling naman sa may bandang silangan po ng China, Siberia. Umiihi po papasok dito sa Southeast Asia at naapektuhan po at nararamdaman yan sa bansang Pilipinas. So ngayong araw sa area po ng Batanes at Cagayan, posible po makaranas yan ng maulap na kalangitan. Madalas po yan sa hapon. At sa gabi naman, may mga banta po ng mahina hanggang sa malakas na pag-uulan dahil po yan sa shear line. So pinag-iingat po yung mababang lugar yan sa banta po ng pagbabaha at yung matataas po sa mga mountainous area sa banta naman po ng landslide. Samantalang sa area pa rin po ng Isabela, Aurora at Quezon, asahan natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Madalas po yan sa hapon. Posibleng maging maaliwalas ang panahon sa umaga, pero pagdating ng hapon, posibleng maging masama. Dulot po dahil po sa easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So may banta po ng posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area. Sa Bicol region at ilang bahagi po ng Cagayan Valley, asahan din natin
natin ang maulap na kalangitan sa may bandang hapon at sa gabi mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan. Pero sa umaga, asahan natin ang maaliwalas at maalinsangan na panahon mga kaibigan. So dito naman po sa area ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang ilang parte po ng Metro Manila at ilang parte ng Luzon ay makakaranas po ng maaliwalas na panahon. Pero take note, bandang hapon, dahil sa banta po ng localized thunderstorm ay meron po mga biglaang bugso ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. So mga kaibigan, ano nga ba saang mga lugar ang posibleng matamaan itong localized thunderstorm o yung biglaang malalakas na pag-ulan? Asahan po natin yan sa may bandang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon. Bandang hapon yan mga kaibigan. Minsan po, itong mga localized thunderstorm na to nakakatakot. Mas malakas pa ito minsan sa bagyo dahil isang bugso na napakalakas sa pag-ulan na posibleng magpabaha doon nga po sa mabababang lugar. So hanggat walang pag-ulan, maglinis tayo ng ating lugar, yung mga basura, tapon natin sa maayos na tapunan para hindi po bumabara sa mga kanal. Yan po ang nagiging main cause ng mga biglaang pag-uulan. So gaano naman katagal itong mga localized thunders sa mga kaibigan? Pinakamatagal na po nito mga kaibigan ay nasa 3 oras or posibleng mas tumagal pa, depende po sa kondisyon ng panahon natin mga kaibigan. So mas maganda na lagi po tayong handa sa anumang banta ng panahon. And as of now, ay din sa ilang forecast natin, within the next 2 weeks, maliit pa rin ang tsansa na may mabuo po ng mga bagyo. Pero asahan natin mga kaibigan at hindi natin naalis yung mga posibilidad dahil sa climate change ay may mabuo pong bagyo within the next 2 weeks. Maliit man malaki ang tsansa, mas maganda na nakahanda na lamang tayo mga kaibigan. And hopefully ngayon po ay maging okay na yung ating mga kababayan sa Florida na hinahagupit po or hinagupit po ng Hurricane Milton, mga kaibigan, which is alam naman natin, napakadelikado at napakalakas na bagyo nun na wag naman sana mangyari sa ating bansang Pilipinas. So mga kaibigan, yan lamang po ang update natin sa lagay ng panahon ngayong umaga ng linggo. Please huwag niyo pong kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat. Happy Sunday po sa ating lahat.